Okay, welcome sa atin, sa inyo pala guys. Magandang gabi, umaga pala. Kung kailan kayo nakikinig. Siguro gabi. Ako kasi ang podcast ay hindi pala gabi. Ako during biyahe ako eh. Ako din. Mahilig kasi ako sa ganun eh. O kaya bike, ganun. Oo, yun, yung mga ganun. Pag nagja-jogging, so bandang hapon, pagpapasok tuwing umaga, pag mumotor ako papuntang work, pag pauwi, yan. Saka minsan habang nag-encode sa trabaho. Ikaw kasi teacher ka, kaya di mo pwedeng gawin yun. Lunch. Sa lunch. Lunch Pero time, habang nagtuturo ka. hindi pwede. Hindi hirap, talaga. Hirap na yun. Last week, sir, maganda yung naging topic natin dahil si Paul dito sa 9, chapter 9 ng Korinto, unang Korinto. Sabi mo nga, di ba, 4 dapat ang letter sa Corinth. Hindi niya, pinaliwanag niya kung bakit hindi siya tumatanggap ng pera o offering dun sa Corinth. Pero bukod doon, syempre, madami pang mga iba, lalo na yung isang mga tumatak sa atin na si Paul is nag-e-effort talaga siya na gawin ang isang gawain ng isang misyonaryo. Na hindi siya parang isang tao na sumusuntok lamang sa hangin. Yes, exactly. Diba? Yun yung kanyang sinabi na isa lang ang nakakakuha ng prize. Yun yung ano natin eh. Nagte-training tayo para makuha ang prize na hindi masisira kahit kailan. Okay. So ang analogy doon, di ba kapag meron tayong mga sinalihan ng mga contest. Okay. Ikaw ba, Sir John? Ano bang sinalihan mo ng araw? Hayaan mo na yun. Hindi, ano mga... mga academics lang. Ayun, pero sa mga physical, wala masyado. Physical. Yung talagang nag-train ka. Wala. Wala. Na physical. Sa mental, may mga training din nun. So more on academics. Oo, sa academics. Siyempre may effort ka, sir, di ba? Abay, oo. Siyempre gusto mong manalo. Oo. May effort kang ginawa. Ano mga effort na ginawa mo? Review? For example, yung munti kaming sumali sa Digital LG quiz. Kailan yan? High school. High school na. It so happened kasi na hindi supportive yung school ko doon. Yan. Hindi supportive yung school. Hindi, ala naman sarado doon na eskwela namin, napalitan na ng iba. Hindi supportive yung admin, to be specific. Sumalangit nawa yung admin nun. Ano ulit? Anong sinalihan mo? Nagre-review kami for yung Digital LG quiz ng Channel 7. Digital LG? Anong LG? De yung company na LG, sila nag-host. Digital LG, yun yung mismong title ng programa. Ganon. Kay Balo Binjones, yung may mga para siyang Battle of the Brains. Ngayon, 1 year akong nagre-review. 1 year? Grabe naman. 1 year nga. Every Saturday. For that, siyempre minuto lang. Yes, for that particular event. So, every Saturday yun or Sunday. Tapos, meron pa kaming binabasa na Brain Blitz na libro na pang sanay. Then, syempre, be academics din, nare-review din kami doon. Effort talaga. Yung unang dalawa nakasama ko na nagre-review, isang babae at isang lalaki. Umabot sila doon. Pero nung ako na... Kakaklase mo? Hindi. Taga-Science High School tsaka NUST. Medyo supportive sila sa ganun eh. Oo. Competitive sila. Oo. Nung ako na, hindi. So parang nainis ka dahil sa yung ano mo? Nainis. Tapos, may mga hindi pa kasi magaganda sinabi eh. Tulad ng ano? Tawag dito, don't be such a geek. Yun yung kinukwento mo pa na geek ka na. Okay. Ako naman, Geek. lagi kasi ako na hospital, lagi ako hinihika. So, ba't ako magde-desire Bakit na... wala ka nang hika? Hindi ko alam. Wala pala yun, no? Mabuti ang Diyos sa aking buhay sa part na yon kasi inalaw niya na, nung 18, ala na. Ngayon, parang ang naging point nun is, ba't ako magde-desire ng ganong bagay, hindi naman ako physically sabi nating able. Pero nag-boy scout ako. Nag-boy scout ako, pinursu ko yung Eagle. Kahit na hihikain ako after 4 days, tuloy lang din. Mahika ka rin talaga. Oo, noon. Ngayon, parang ang point lang doon is, yung mga bagay na
talagang sabihin natin na worth na kunin, mag-e-effort ka talaga. Kumbaga yan, temporal lang yan eh. Hindi pwedeng nag-effort. hindi pwedeng wala kang discipline and effort na gagawin. Actually, yun yung point dito. Kaya lang namin nilatag yun. Kumbaga, kasi tayong mga tao, para sa mga ganitong patimpalak, tayo naghahanda. Tayo yung nagbibigay ng napakaraming effort. Minsan kumukuha tayo ng tutor. Naglalaan tayo ng oras. Yes. O, diba? May mga negative at positive reinforcement pang ginagawa sa atin. Tapos, ang gusto natin kapag dating sa makadiyos na gawain, wala lang. Hindi pwede. Kumbaga, the same principle is also applied. No, na hindi naman ang isang tao is magmamature ng Kristiyano nang walang effort. Yes. Ang problem kasi, no, nakikita ko dito, Sir John. Yes. Once na ikaw isang taong nag-effort ka na maging Christian, tapos ikaw ay nagbigay ng payo sa iba mong mga kapatid na imitate me as I imitate Christ. Pwede, although hindi ba natin nasasabi yun, no? Na mamasama ito na parang by works ba? Actually, parang hindi by naman, works na lang actually, ba? hindi naman by works necessarily yun. Yun nga yung evidence na nagmamature yung faith mo. Ngayon ang problem, kapag yung ganun yung linyahan ng sagutan mo at ginamit mo siya pananggala para ikaw ay hindi ka mag-effort at hindi ka rin mag-pursue, magbigay ng tamang disiplina sa sarili mo kagaya ni Pablo at kagaya ng taong na yun, baka naliligaw ka, namamali ka ng landas. Yes. At saka, yes, by grace na tayo, pero hindi lisensya para tamanin. And also, hindi nagbago yung standard ni God. Yung by grace, yun yung salvation. Yes. Pero yung patunay na tayo ay mga anak ng Diyos, kailangan meron talagang effort. Kung talagang nahihiya tayo sa Diyos, mga nagawa natin, kung talagang thankful tayo or grateful tayo, talagang mag-e-effort tayo, hindi dahil sa kailangan piliti sarili, hindi Yun yung deserve ni God. Di ba kalimitan ng sinasabi, Sir John, sa mga ganun is ang legalistic mo naman? Ang legalistic is term para sa mga ceremonies, rituals, actions, or mga routines na hindi tinuturo ng Bible tapos ini-impose natin sa ibang tao. Pero kung inuutos ng Biblia na gawin yun, yun. I urge you, di ba, brother and sister, to do not conform to, di ba yun sabi, to offer your lives as living. Tsaka, urging. Tsaka titignan at tatanungin mo rin ang intention, bakit na sinasabing legalistic yun. Itong tao ba na to ay nabubuhay at ginagamit yung liberty niya para sa kingdom ni God? Kung ang sagot is yes, possibly legalistic nga talaga. Baka. Pero kung yung tao naman na to hindi naman hindi ginagamit yung liberty niya para mag-serve kay God, hindi siya. Kaya ang legalistic mo naman pero tamad pa rin ako. Parang ganun. So ibig sabihin, parang ala kang right na sabihin yung legalistic because in the first place, tamad ka naman talaga. Baka kasi di mo naintindihan. Yun yung pwedeng doon. And ang favorite line ko sa mga ganyang linya para hindi nila magkaroon ng problem, sige, hindi ko na naiintindihan, pero we have to be united sa ano ba yung pinapaintindi sa atin ng Bible. Bias lagi sa Bible. Yes, exactly. Hindi, ang term ko, pwedeng sabihin nung isa naman na siya na may di naiintindihan. Ganun naman Kasi kung nagkakaintindihan kayong dalawa, hindi na kailangan dumating sa point na sasabihin pa yun. So, paano kapag merong hindi pagkakaintindihan? Ako, ang tingin ko, Sir John, alam ko naman ito na biblical. Pero para lang ibabalot ko lang na opinion ko. Okay. Sige. Kapag meron dalawang Kristiyanos, so-called, na hindi magkaintindihan, sa Bible, magpapasailalim. Yes. No? Kahit na sabihin natin na may point ito, o may point ito. Pero, ano yung point ng Bible? Okay. Kumbaga doon tayo magsisubmit. Kasi at the end of the day, wala namang ako'y tama. Di ba? Kasi kung sasabihin ako'y tama, mag-submit ka sa akin. Hindi naman ganun kaya naman, kunwari, pag sinisita ka, sabihin mo, hindi mo kasi kung maintindihan mo balang araw pag ganyan. May mga, pag nasa sitwasyon na kita. may mga bagay na hindi naman para hindi mo kailangan, may mga bagay na hindi mo kailangan maranasan para
maunawaan. Yes, it helps na mas maunawaan mo pag naranasan mo. May empathy. Oo, merong empathy, ganyan. However, kunwari, yung pagkakapako ni Christ sa cross, hindi naman natin naranasan literal na ipako. Ayun. So, hindi laging dapat ginagamit yung argument na, hindi mo kasi naintindihan eh. Yung reverse, pwede ko rin sabihin, hindi mo rin kasi naintindihan yung part hindi na lang. Subjective na lang. Subjective na lang kayo. Kaya maganda may absolute truth. Yeah. Doon kayo mag-meet. Kaya kunwari may differences sa personality yung tao, kahit gano'n na lang, hindi kayo dapat magkaiba regarding sa word ni God. So, hindi pwedeng i-compromise yung word ni God dahil magkaiba tayong personality. Yes, exactly. Yan eh, di ba? Mahihain ako eh. O kaya, maingay talaga ako eh. Kumbaga, kanya-kanyang deny. Parang gano'n. Kanya-kanyang deny. Exactly. Hanggang haba nung intro eh. No? Okay. Sige na ka, punta na tayo sa 10. Okay, verse 1 to 5. Mga warning laban sa Diyos-Diyosan. Mga kapatid, gusto kong malaman nyo ang mga nangyayari sa mga ancestors natin na sumunod kay Moses. Okay. Naglakad silang lahat under sa protection ng ulap at ligtas silang nakatawid sa Red Sea. Nabaptize silang lahat sa ulap at sa dagat bilang mga followers ni Moses. Sa Tagalog kasi Moses. Kumain silang lahat ng iisang spiritual na pagkain at uminom ng iisang spiritual na inumin. Uminom sila mula sa spiritual na bato na kasama nila. At si Christ ang batong yun. Nandun na pala si Christ nun ha. Pero kahit na ganun, hindi natuwa ang Diyos sa marami sa kanila. Kaya namatay sila at nagkalat ang mga bangkay nila sa disyerto. Okay. Ngayon, madami kasing binanggit dito. Pero ano bang kwento ng Sir John? No. Ng mga ancestors na yan. Sila ay example and warning sa atin. Kumbaga ano yung kwento, 'di ba? Alam natin na slave sila sa Egypt. Si Moises, yung hinati dagat, alam naman natin lahat 'yon. Tiniligtas sila. 'Di ba yun yung Shekinah glory? Yung sa ulap. Yung ulap para i-shield sila sa kainitan ng araw. So habang nagjo-journey sila papuntang promised land, yun yung provision ni God. Yung ulap. Tapos lilim nila minsan sa araw. Pero pag sa gabi naman, pillar of fire. Ano yun kapag para init naman sa lamig ng disyerto. Paano yung nagiinit? May kidlat? Hindi, fire nga. Apoy. Apoy mismo. So, dalawa ang manifestation ng provision ni God. Cloud, pillar of clouds by day. Depende kung ano yung need mo, no? Pillar of, sa day, cloud. Sa fire, sa gabi is fire. Bigay hilig na rin talaga to, no? Binibigay ni God kung ano yung need. Kailangan Yun. Tapos yung damit nila is hindi nag-wear out for 40 years. So, hindi nasira. Wow. Alam naman natin, mga damit nung araw, hindi ganun ka-quality. Hindi Uniqlo. Hindi unique. Okay, yun. Tapos, hindi naman ako mag-promote. Wala akong ganun. Remember na ito ay carrying over lang nung topics na sinimulan nung 1 Corinthians 8. Okay. Mukhang yun tungkol sa... Mukhang magandang Magandang segue, Okay, katulad sa, laging nagko-quote ng Old Testament, no? Yung mga nangyari nun. Yun. Kaya nga, ang point is, hindi natin dinidisregard yung Old Testament. Kasi kino-quote nga dito sa New Testament. May mga lessons pa rin kasi yan. So sa 1 Corinthians 8, and 9, dito ipinakikita yung mga meat sacrifice to the idol. Alam naman natin na una, idol, wala naman talagang ibang Diyosan sa totoo lang na nag-exist. Sir, matanong kita, paano yung pag-address mo, yung tingin mo doon sa kanya mga, idol, mga gano'n. Idol ko yun eh. Pag kasi, kunwari sa ibang tao... Kunwari si Idol Rappy, di ba? Idol Rappy. Kunwari sa ibang tao, hindi ko siya masyadong pinapansin. Kunwari, Idol Rappy, tawag Lucky Rappy. Hindi ko sila ganang pinapansin. Pero pag ako na yung ini-involve, kunwari, idol ko yung si Sir Idolatry ka ko yan. Kapag personal sa'yo. So, hindi ka naman yung na, kumbaga, yung ano yung tawag doon? Putting your nose ba? Parang gano'n. Ano yan?
Sorry, hindi kasi alam yung term na English eh. Ano Hindi ba ka yan? na lang makamakialam. Parang hindi ka na intimidated. Parang gano'n. Hindi. Minsan, kinokorek ko eh. Lalo na kung teacher nila ako. Sinasabi ko. Hindi, kumbaga, kung hindi direct sa'yo, hindi mo pinapakalaman. Hindi. Pero pag sa akin, parang kapag Christian, pero sa iba, kunyari, kapatid mo, sa pananampalataya, ka-church natin, nabaptize sa church natin. Tapos, pertaining sa iba, pero nandun ka na dinig mo. ay, kung alam ko na yung tao na yun is merong tendency sa gano'n, sinasabihan ko talaga, gamit ka lang ng ibang expression. Tapos, careful ka na lang din. Pwede din kung paano bitawan niya, no? Kasi kailangan maging blameless natin. Narinig mo ba ako ng nagsasana all? Lodi. Tsaga. Hindi mo naman narinig na gaganon, di ba? Kasi nga, kailangan mo ingatan yung... Hindi bagay. Ay, nag-ano ko. Sana all. Pero gumagano ko yung... Nagsishish ako. Tapos yung... meron ako inuutong mga estudyante na... Yung kunwari, akala nila, siniship ko, ganon. So, kumbaga, marunong naman din ako sa humor. Tsaka marunong ako sumakay. Sana meron ako nung, sense of humor. Dinidiscuss ko pa nga kung ano meaning ng mga jargon nila dahil sila, ginagamit nila yung mga slang words nila. Hindi naman nila alam yung exact na meaning. Kunwari is yung goat. Goat, greatest of all time? Yung ba yun? Hindi nila alam na the greatest of all time. Hindi, ibig sabihin, nagagamit lang yung term pero hindi nila nakikiuso. Yun. O kunwari, epic. Yung epic is dalawa kasi yung possible na epic na napaka-gilas nung ginawa mo o napaka-ewan nung ginawa mo. So, double. Yung shish din kasi is parang ganon. Kumbaga, expression yun na nung hindi pa nauuso yung shish na ganon, before may shish na rin. Pero, expression yun ng para bang, shish, ganun masyadong, ayun. Ngayon kasi medyo nahaluan na. Tapos yung awit, yung eguls, mga ganun. Ba't ba awit? Ano ba? Basta ang point ko lang doon sa lahat ng mga jargon na yun awit is... sa'yo. No, parang lugi sa'yo. Parang... Ngayon, parang, ang point doon is, pag gagamitin mo yung word, make sure na alam mo yung context. Nako, yari na yung mga tongues yan. Ayun nga. Mga mekus-mekus. Panghalili kasi yung word na yun even sa mga bagay na hindi maganda. Yun. Nagme-mekus-mekus. Yung mga ganun. So, ngayon, going back, to the corner. Importante na tayo din as Christians, aware tayo dun sa mga ganun bagay in terms of maging blameless tayo na but si Sir nagsasalita din ng gano'n. Yari ka naman doon. Ba't si nagjo-joke sa gano'n. Kaya kumbaga yung mga joke na, di ba yung mga coarse joking? Sa Bible, yan kasi baka matularan ng iba. Yes. Diba? You can be relatable without being the same dun sa mga tao na sinesharean mo. Yun. Now, let's continue. Pangalawa, yung love is more important than knowledge. Na yes, alam mo naman that idol is nothing. Pwede mo naman talagang kainin yung mga inoffer sa idol. Pero kung makakatisod ka na ibang tao, wag na lang. Kung ang magiging problem nyo is yung pagkain mo ng dinuguan, gusto mo siyang masharean, wag na lang. So, kumbaga karapatan mo, huwag masyadong i-impose kung may mga nasasagasaan. At saka focus dito, you can give up your rights. Yun yung pinaka-powerful na right mo, yung i-give up mo yung rights mo para sa ibang tao. Kasi motivated ka with love. Hindi uso ngayon yan, sir, no? Sa panahon niya. Kasi medyo more on tayo eh. More on self. Self-love. Self-love. And the problem with... Glorified, no? Yeah, the problem with the world kasi is they think and they adhere. Amplified pa ng social media. Yeah, they adhere and think and feel and na the greatest love of all is learning to love yourself. But that is not. Because if yung tao natutunang mahalin yung sarili, yung problem andun pa rin naman. So, hindi siya ganon. In fact, nag-a-arise pa nga ibang problem kapag puro self-love. Narcissist na. Hindi na sa narcissistic. Naging selfish, naging greedy, naging proud. So, another. So, nagkwento lang siya dito. Pina-aware lang sila na yung mga ancestors nila, yung mga forefathers nila, naranasan talaga yung miracle ni God.
hindi lang hindi lang symbolically. Nakita talaga nila. Literal na nakita nila. O isang mula pa lang dun sa 10 na plagues eh. Oo. Kitang-kita nila yung mga Saka talagang nangyari. nakita nila na pinapalaya talaga sila. Yan, hati yung daan. Tapos palaka, Umulan balang. umulan ng pagkain. Yun. Kumbaga kagila-gilalas. Pero bakit nagalit pa rin si God? It is because napakamasawayin nila. So hindi pala sapat na yun lang. Ano? Milagro. 10 times nilang ginalit si God. 10 times silang nag-grumble kay God. Ang kakapal ng mukha naman. Sorry. Baka mali yung term ko. No? Pero alam mo kasi ako, Sir John, kanyari sa opisina, sa mga certain people, medyo may mga nakakapalan na ako ng mukhang tao. Na parang ibinigay mo na nga sa kanila lahat. Tapos parang sila pa yung may gana. Di ba laging gana yan? Binigay ko na nga sa'yo, ikaw pa yung may gana. Binigay ko na nga sa'yo kamay ko. Kinuha mo naman yung... May mga tao kasi na hindi sila sensitive sa ganun. Para bang... So parang ganito din sila. Di ba parang ingrato ang dating. Biruin mo, pinalaya sila sa Egypt, tapos nami-miss pa nila yung pagkain nila sa Egypt. Gusto nila melon. Yung mga kung ano-ano, yung mga lentils, mga gulay, ganyan. Para bang napaka-ungrateful na pinalaya na nga kayo, hindi na nga kayo nagtatrabaho nung nagkikreate kayo ng bricks eh. Tapos gusto nyo pambalikan yung ganung buhay. Parang napaka-ungrateful ng ganun. Hindi ang ganda, no? Kasi bago sila pinaalis dito sa Egypt, is bilin talaga sa kanila is walang dadalin na anumang resemblance ng Egypt. Wala talaga silang dadalhin kahit pagkain na magre-resemble. Maliban lang dun sa inutusan sila na manghingi ng mga alahas, kasi pa-plunder nila yung Egypt eh. Yan. Para hindi nila daw para hindi nila maalala yung buhay dati. Actually, alaga din sila kay God kasi hindi sila pinasugod agad dun sa parang kampo dahil mas mabilis yun, pero baka kasi ma-dishearten sila, pinare-route sila. So, nakita ng God. Nagalit si God, na inis sa kanila. 10 times kasi sila na nag-grumble kay God. Sa tubig, sa pagkain. Sir John, ibig sabihin ba nun walang pasyensya si God? Kasi sa tao, di ba, parang patience lang kayo. Hindi. Wala kang patience eh. Hindi. Pinakikita lang na may hangganan ang grace ni God. Si God yun So, para pa pag tao lang. Englishin ko baka kasi mamali eh. May grace period. Yun. Kaya nga, hindi may grace period may grace period. Kumbaga kahit sa mga estudyante ko, hindi kasi pinapansin, ina-upload ko na ako ni mga kulang, ganyan. May warning. Pini-PM ko pa nga iba minsan, hindi namamansin. Try mo kaya sir sa magpa-surprise quiz ganun. Hindi. Surprise din kasi yung magiging result. Yun lang. Kaya hindi ako nagpapa-surprise. Parang isip ko kunyari maging teacher ako, parang ang gagawin ko is ganun eh. Bagong hindi ako mag-a-announce tas unpredictable, hindi mo alam. Mas maraming babagsak. Pangit ba yan? Parang ako naman yung nasa isip ko lang talaga to nasa isip ko na parang gusto kong ma-realize nila na yung totoong mundo walang prep time. Ganun ba? Parang ganun. Maging handa bigyan kita ng reality sa sinasabi mo na yan. Yun lang sa isip ko Kahit diretso mo nang sabihin yan mismong gusto mo ma-realize nila na yan, hindi pa rin. May mga tao na kahit sabihin mo sa kanila na hindi ka naman nagtuturo hindi ka naman talaga nag-aaral nagbubulakbol ka lang hindi pa nila ma-realize. And that is the painful reality ng iba sa atin. Ganun. Na kahit na ito na yung katotohanan sa harapan natin, hindi pa rin nila nare-realize, hindi pa isi-sick in. Parang yung sa Proverbs, no? Naghuhumiyaw ang wisdom. Ala lang. Pero walang pumapansin. At yung favorite line natin, only a fool given a correction doesn't change. Sakit na. Parang self-deceive yun, sir. Kasi wala kang reality check Pero din yun. Proud ka. Hindi ka humble. May co-teacher pa ako na ang lakas ng loob na sabihin yung mga achievements niya Pero hindi naman gano'n nagtuturo. Ako naman, nagki-cringe ako na mag-enumerate ng Pantakip siguro yun, sir. Pantakip. Minsan parang nasa yung self niya, nadideceive niya without him knowing. May ganun Parang sa sobra mong pride, is na naniniwala na yung sarili mong kaluluwa sa sarili mong gawa-gawang istorya, kasinungalingan at saka sa pantatakip mo. And the problem with the world is para hindi nila magkaroon ng conflict, wala naglalakas ng loob na sabihin yun sa kanila.
Kasi baka daw ma-offend. Well, Sir John, kaya nga may nagba-burst out ng mga revolutionary. Di ba? Kaya may mga ganun na napapatay. Dahil sa ganun. Okay. Loss of potassium. Diba? Buti na lang baliw yun. Okay. So, kumbaga, pagpapakita dito na si God, warning kasi yung Israel sa atin eh. Si God hindi na please sa majority sa kanila kaya pinatay sila sa wilderness. So yung pumasok sa Egypt hindi naman po namin sinasabing pag nabwisit na yung mga leader nyo papatayin kayo. Si God to. However, pag nainis din yung mga leader natin for our civil disobedience and insubordination, sorry, meron din talagang meron din pangil ang batas. May may equivalent na discipline sa church. Ano ba yan? Paano yan, sir? Kaya sa batas, may sinasabi sa Bible na yung sword ng mga ruler na yan, hindi yan display. Yeah. Ginagamit yan to execute punishment and judgment. At inaalaw yun ni God para somehow... Sir, sa yung mga tanong ko lang sa simbahan, di ba parang, di ba na topic natin yung paano at kailan natitiwalag ang isang tao? If after many rebukes of different people o na progressive na pag-follow up, ayaw pa rin mag-repent ng tao. So, yun may biblical siya, di ba? Yes, ito rin daw na unbeliever. Kaso, ang problem kasi ngayon is masyadong gracious, na wala na sa truth, wala na sa lugar, na to-tolerate na, yung ganun. Ikaw ba pag nagalit, saan galing ang galit mo? Yan. Kasi may narinig ako, hindi, wala siyang galit sa heart niya. Hindi, nagalit ka nga lumabas ka sa heart mo yun Ang tamang term doon is, nagagalit ka but you do not sin. In terms be angry and do not sin. Yeah. Tamang motivation, tamang reason, tamang length, tamang meron tayo yan, purpose. Mga nasa first 10 podcast natin. Yeah, kaya nga nung narinig ko na sinabi yun, parang medyo mali. Medyo against tayo dun sa una, biological na pag nagagalit ka, meron yun. May nagbe-birth out dito sa puso natin. Kunwari, holy indignation. Righteous. Galit ako pero hindi galing sa puso ko. Saan galing yun? Emotion yun Wala namang galit. Walang galit. Hindi. Hindi, kumbaga, ang galit ay hindi siya parang period, evil. Okay? Yan yung madalas kong sabihin. Every emotion is amoral. Wala siyang morality kaangkas. Hindi porkit masaya ka, yun yung tama. Hindi porkit malungkot ka, yun yung mali. Hindi porkit galit ka, takot ka, bagabag ka, or anumang emotion. Yun nga nag-acting tayo, di ba? Mga 4 basic emotions yun Ano yun Hindi, wala siyang tama o mali. Depende na lang. Paano sabihin natin? Kasi parang medyo stigmatized Pag masaya ka, tama agad Paano kung masayang magkasala? Paano kung masaya ka na naka one time, big time ka na may nanakawan? Ayan. O masaya ka. Masaya ka. Is it good? Kunwari palabas ng Money Heist. Masaya sila, nakanakaw sila. Alam mo namang mali. How would you say na tama yan? Kunyari malungkot ka. Malungkot ka kasi na-realize mo na makasalanan ka. Ay, ganda nun. Tama pala. Ganda. Kunyari namatayan ka. Natural. Malungkot ka. Para siyang it's a way of our body na mag-cope Parang ganun Para siyang chimney na yun doon mo nilalabas. Ang pinapoint out lang siguro, mataas kasi ang tendency na paggalit ka, magkasala ka. Yeah. Bawalan ka ng control. Yeah. But that doesn't mean that anger per se is a sin. Kasi na topic natin, Sir John, si Jesus nung nagalit, nagkasala ba? Hindi. Di ba? Nung pinaghataw niya, di ba? Hinataw niya yung sa temple. So, baga, fallacy kasi yan Ang tawag dyan ay hasty generalization. Wow! Ang ginagawa kasi natin, nadidemonize natin yung isang particular action without thinking na may mga time na yung action na yun is justified. Yun. And valid. And valid. And not sinful. Yeah. Ngayon. Okay. Ngayon, sabi dito, lagi kasi ngayon mabilis ang rebat ngayon sa panahon ngayon mabilis yung side yung kabilang side. Akala natin kapag nag-rebat,
tapos na-choke yung kalaban, panalo na. Hindi naman to flip-top. Hindi sa flip-top ganun eh. Actually, medyo nahihilig ako dun sa art na yun eh. Sa art ng battle rap. Ang ganda kasi medyo malalim. Kasi kahit na naibalik niya yung sinabi nung nauna sinabi ng kalaban niya na nauna sa kanya. Pero hindi mabigat. Bawas pa nga yung points. At saka ang buhay, hindi flip-top battle. Kasi pwede namang di ka nakasagot. Pero time passed only to realize na tama pala itong unang sinasabi na nirebatan mo. Kumbaga mga timeless yung pagka-construct mo ng ano. No? Yeah. Tapos meron pa ako na amaze yung kasi pinag-usapan, may binabasa ko kanina about sa debate. Hindi dapat ganyan yung sagot. Parang ano siya parang atheist comment eh. Ano yung construct? Na parang hindi maganda yung ganyan debate kasi ganito, ganyan. May mga tawag sila, fallacy, ganyan. Ngayon, itong tinanong ko. Sino nagsabi sa inyo na yung grupo nyo lang ang pwedeng gumawa ng rules? Hindi ba kayo lang din ang gumawa ng structure ng debate? Hindi ba kayo lang din ang gumawa ng structure nung kapag magre-rebut or something? Paano Who are you to control? Ang tanong ko is, paano mo nasabi na that is the best structure? Hindi ba medyo bias yung ganyang structure na pwede rin nating ma-invalidate yung ibang forms and structures? So parang ang point ko lang doon. Kala nag-comment ka eh. Hindi. Hindi. In the first place, do not answer a fool. Diba? In his folly. So mga atheist eh. So hindi ko in-answer. Nakita mo lang yung ano niya, yung comment lang yun. Pointlessness ng point niya. Ibig sabihin, kapag nandun ka na sa grupo na yon at yun na yung thinking nila, hindi mo pwedeng sumagot, hindi mo sila pwedeng sagutin sa kanilang foolishness. Okay. Kasi hindi sila makokorek. Parang ano yun eh, parang political din eh. Sa politika, di ba? So I think parang ganito din dito. 10 times na nagre-reklamo, 10 times silang pinaalalahanan ni God. 10 times lang wala. So ang ginawa si God is hinayaan niya na mamatay yung majority ng population. Ito ba yung ahas? Isa pa yun. Isa yun, no? Yung nagrereklamo sila, nag-murmur. Isa pa yun. Tapos may dumating na parang death angel. Actually, meron din yung nilamon ng lupa. Si ano naman yun? Si Heiran na ata yun. Ay, si... nakalimutan ko yung pangalan. Pero hindi. Hindi? Yung babae? Yung nilamon ng lupa, yung may ninakaw. Sabi, wag magnanakaw, wag magtatago. Dapat i-burn lahat. So, buong pamilya niya. Ngayon, ang tawag dito, merong 2 particular na tao na originally nakalabas ng Egypt pero nakapasok ng Promised Land na si God pleased sa kanila. Yun ay si Joshua tsaka si Caleb. Yun, yung 2 na yun. Pero tandaan, si Joshua ba kay Canaanite ba? Parang gano'n. Hindi siya Canaanite. Pupunta sila ng Canaan. Pupunta sila ng Canaan. Pero, ibig sabihin, si Joseph at saka si Caleb, sila yung mga original na galing sa Egypt. Pero, nakarating din sila ng Promised Land. The rest nila na population, namatay sila sa wilderness. May napakinggan ako eh. Si Caleb daw, ang meaning ng Caleb dog. Yes, dog. Tapos, yung loyalty niya. Tapos yung ano, 'di ba, yung parang sinabi ni Jesus dun sa ano yan? Ano yan? Canaanite woman? Canaanite woman. Canaanite woman. Ano yan? Tapos yung crumbs ng dogs. So parang may ano daw yun eh. Parang may parallel daw yun eh. Okay. Sa akin naman, parang ang take ko doon is yung kay Caleb tsaka kay Joshua. Konti lang talaga yung totoo na kay God. At hindi porket na witness mo ang isang miracle or isang kagilagilas kahit na bagay. Kahit kasama ka sa community, no? Kaya kung may mga atheist or agnostic na magsasabi na, sige nga, kung talagang may Diyos, buhayin mo nga. Sige nga, kung talagang may Diyos, ganito nga gawin mo. So kumbaga, sila yung nagbibigay ng terms. Ganun yung mga nababasa ko madalas kapag ang nagko-comment is atheist Kahit anong gawin mo, hindi sila. Ang pinapoint out ko lang, kahit mabuhay pa yan, hindi yan magkikreate ng faith. Kasi ito nga mga Israelite, for 40 years na witness nila yung miracle ni God.
namatay pa rin sila sa disyerto. Sa katigasan ng ulo. Sir. Even it cost yung life ni Moses. Diba? Si Moses hindi rin nakapasok ng Promised Land. I'm not saying na si Moses hindi save, pero ang point is, kasama din siya sa consequence. No, hindi nakapasok sa Bakit ba siya hindi nakapasok? Kasi hinampas niya ng 2 beses yung bato para magluwa ng tubig. Sabi, speak to this rock. Tigas sa ulo ko sa mga Israelites. Siguro, irita na ako. Ayan na, hindi lumabas agad yung tubig. Kaya pinukpok niya ng twice. Alam mo, kung tao ka lang, maintindihan mo si Moses. Kung ako yan, baka ganun, diba? Parang... May tinanong nga ako kanina kasi meron akong student na atheist. Atheist? Kadami ng atheist ngayon. Some people are atheists because... May parang kasi, parang ang talino mo Parang ganun, yun yung tingin ko baka hindi na sila naka-encounter na matalino din Christian. Baka kala nila kasi fantasy lang na... Hindi lang din ganun. Ang problem din kasi sa iba sa mga Christians, hindi rin naman kasi nagbabasa ng Bible. Kulang knowledge. Tsaka kumbaga, hindi sila nagdidig deep. Hindi well-versed. Yun. So, hindi ko masisisi sa part na yun na sana tayo mga Christian, maging din tayo, masipag na magbasa, unawain. Meron tayong skill sa apologetics. Yeah. However, just because a person is very much knowledgeable in biology, in physics, in astronomy, in paleontology, or whatever, that doesn't mean na alam mo ring sagutin yung mga bagay patungkol kay God. Just because intelligent ka sa ganitong area doesn't mean you are intelligent to approach. Yeah. Actually, yun yung gusto kong sabihin sa kanila minsan, sa mga atheists or agnostics na yes, maalam kayo sa ganyan. However, dahil medyo hindi kayo masyadong sabihin natin na malalim pa sa area na to, that doesn't give you also the right na masabi nyo na tama kayo pagdating sa area na to just because you cannot explain. May superiority complex pa pag ganun. Yeah. Yan. Yeah. Kaya nga, ang ginagawa ko pagka ganun, tinatanong ko, bakit? How did you arrive with that? Yun. Kasi makukuha mo So, to make the long story short, dito sa verse 1 to 5, winawarningan tayo ni God gamit yung mga forefathers natin sa Israel na pag hindi natin tinapos yung sinimulan ni God sa buhay natin na pinagagawa niya, may consequence. Diba? Hindi mo ma-achieve yung goal na makarating sa Promised Land. Hindi mo ma-achieve yung fullness noong plano ni God sa buhay mo because tayo yung nag-abort dun sa mission. Yung parang gagamitin ka pa sana ni God para makapag-mission sa ibang bansa. Hindi lang sa family mo, hindi lang sa community mo, hindi sa ibang bansa. Kaya nga lang problema, nag-asawa kasi na hindi Christian. So parang naging hindrance yun. Again, I'm not saying na hindi ka save, pero sayang. May consequence. Hindi mo na sana mararanasan yun. Naranasan mo tuloy. Yun. Pangit naman yung heart mo. At least save ako. Pangit naman. Napaka-selfish nun. Yung save ka lang, pero wala kang pakialam. 75, parang gano'n. Basta pawasan lang. Tapos wala kang pakialam sa iba. Parang ang pangit nun, napaka-selfish na. Ginoon mo lang ma-save, pero yung ibang tao, wala kang Actually, questionable lang salvation dun. Questionable pa nga salvation sa ganun. Next. Hindi pa masaya. Hindi pa Akala masaya. kasi nila sobrang sakripisyo, no? Yan ang siguro hindi nakikita. Siguro, isa sa mga magandang i-ponder is kaya siguro minsan tayo na-frustrate o nahihirapan sa mga iba. Kasi hindi nila heart yung heart mo. Yun yung problem, So, nagkaka-conflict. Kasi hindi sila masaya. So, ginagawa mo to, masaya ka sila. Ginagawa, dragging and very... If for a while na hindi kayo same ng heart, sana maging same in mind and spirit muna kayo. Hanggang sa umalign yung heart natin sa bagay na yon. Kasi antay tayo na maging ganun yung heart ko di ba? Oo. Antay tayo ng antay bago kumilos. Yun nga yung importance ng pagdidiscipline sa sarili. Yun. Namasama kasi natin yung quote na fake it till you make it. Yeah. Though hindi naman fake na i-discipline mo yung sarili mo kasi wala sa personal development, may actual self tsaka ideal habit self. Yun Oo. Ginogol mo nga na maging Christ-like. Ngayon, kung hindi mo bibitawan itong mga bagay na to,
Kahit na hindi mo feel, Hintayin paano mo. ka magiging Christ-like? Hindi ganun. Hindi hypocrisy po yun. Yes. Discipline ang tawag doon. 6 to 10. Nangyari ang mga bagay na yun para maging warning sa atin. Okay. Oy, para hindi natin gustuhing gumawa ng masama gaya ng ginawa nila. Huwag kayong sumamba sa mga Diyos-Diyosan gaya ng ginawa ng iba sa kanila, tulad ng nakasulat. Umuupo ang mga tao para kumain at uminom. Nagsayaw sila at gumawa ng kahalayan. Hanggang 10 ba? Yes. Huwag tayong gumawa ng immoral na bagay gaya ng ginawa nila. Kaya 23,000 ang namatay sa kanila sa loob ng isang araw lang. Huwag nating subukin ang Panginoon gaya ng ilan sa kanila na gumawa nito. Kaya dahil doon, kinagat at pinatay sila ng ahas. Huwag tayong magreklamo gaya ng ginawa ng iba sa kanila. Kaya winasak sila ng angel of death. Okay. Ngayon, dapat tayong matuto sa Israel. Kasi kung yung sarili niyang bayan hindi niya in-spare, how much more pa tayo na ikinabit lang. Tama ba? Yun. Ang failure... Grafted tayo. Sila ano talaga eh. Mean. Ngayon, ang problema kung ba't nag-fall yung Israel, hindi kasi nila kayang tanggihan yung kanilang desire. They cannot say no to their flesh. Flesh yun eh. Sa paano naman na-relate sa mga Corinthians tong kwento na to? Oo nga, sa bagay. Di ba sila, ang issue nila, bumibili sila ng mga meat sacrifice to idols because of their knowledge na wala lang naman yun eh. Di ba? Kasi mas cheap yung pagbili ng mga ganun eh. Kaso nga lang, dahil mas gusto mo yung cheap, mas gusto mo yung practical, kumakain ka na gano'n kahit na natitisod na yung ibang mga brethren mo, ibig sabihin Go ka pa rin. Go ka pa rin. Parang ang problema nila, yun lang yung factor na nakaka-apekto sa decision making nila. Yeah. Tanggal yung spiritual aspect. Saka yung sensitivity sa brethren. At saka yung ano lang eh. So dapat pala, Sir John, bago ka mag-desisyon, isasama mo yun. Hindi yung parang, ano tayo eh. Parang, ito yung mura eh. Kaya nga, maire-relate natin dito yung ganito eh. Basta kami ni God, okay kami. Kung itong mga brethren, hindi sila okay sa akin, sila yun. Mali din yun. Kasi ibig sabihin, hindi mo rin kinoconsider yung mga brethren mo. Lalo na kung may pinipili ka lang din na sinasamahan dun sa mga brethren in terms of fellowship. Medyo tignan mo din yung intention mo bakit. Baka ayaw mo ring makorek or baka ayaw mo mag-deny or mag-adjust pag yun yung mga taon na kasama mo. Eventually, haharap tayo sa mga ganun. Tanggal ang maskara natin eh. Sa totoo lang. Lahat tayo may mga kasalanan, mga tinatago, kinukubli. Exactly. Hindi naman nagmamalinis yung mga tao nasa tingin nyo nagmamalinis eh. No? Minsan kasi parang kailangan mong gawin yung trabaho mo. Pero mahal mo din kasi eh. Yes. Hindi dahil duty lang eh. Mahal mo din eh. Tapos diba sabihin, kung mapagsalta ka, parang ang perfect mo, linis-linis mo, masyado ka nagmamalinis. Ngayon, kunwari, yung kausap pilosopo, gusto mo magmarumi. Ngayon, kunwari, alam natin na tama yung kinokorek sa atin at mali naman talaga tayo. You should be humble enough. Maging humble enough tayo. Yung gandang start nun eh. The greatest room of all is the room for improvement. Ayun. Talagi. So, ano pa yung may mga bagay na tinatanggap lang talaga. Kumbaga, wala, sagad na eh. So, sige, tanggapin na natin. Wala na tayong magagawa niya. Okay. Pero meron din naman na kailangan din mag-improve. Kaya kasi sinabi sa Bible, we mature from glory to glory. Yun yung sabi. Ito is if we are Christian. Pero kung hindi Christian, hindi you must be improved ang sasabihin ko. You must be born again. Yun ang unang dapat na ma-realize natin. No, tuloy-tuloy pa natin. Ano ang idolatry ng Corinthians? Hindi lang naman yung gods and goddesses, kundi yung sarili nilang knowledge and sarili nilang rights. Yun. So, kumbaga, because of their knowledge and rights,
naihalin tulad sa mga Israelites no. Because of their knowledge and their rights, hindi na nila kayang i-give up to back. Bakit? Karapatan ko naman to. Bakit babawalin niyo ako? Yung love wala na, sabog-sabog siguro tong Corinthians na to. Pero walang disiplina. Puro mga liberated. Liberated. Tingnan mo ayaw mag-deny for the sake ng brethren. Ayaw mag-deny. Tapos yung literal na immoral naman, kunwari yung inaasawa yung stepmom, walang ginawa. Wala namang ginagawa kasi loving. Napaka-displaced ba nung, ito yung pagpapakita na may mga pag-uugali na hindi gracious tayo, displaced. Ibig sabihin, mali yung application. Tama yun sa ibang sa ibang pagkakataon. Tama pero sa time na yun. Oo. So, magkaroon tayo ng discernment na tamang pag-uukulan. Yun yan sa Tagalog. Oo. Totoo. Tapos ito. Isipin mo parang ang basic pero ang daming taong tanga rin kasi. Pero tingnan mo to. Ingat daw kasi tingnan mo dahil dito sa mga tao na to, dinestroy sila. Inano nila, talaga sinubukan nila yung Diyos. Yun. Padala ng serpent si God. So, kumbaga, may hangganan yung ng Diyos, yung review correction. Warning. Kaya warning di ba? Kaya diba, nung bata ka, warning ka, di ba? Pagbalik mo pangatlo, yari ka. Kapag di ka pa tumigil umiyak. Kanina sa school. Warning. Pangalawang meeting na kasi namin Meeting. Except pangalawang session na namin. Lesson 2 na kami. Kasi lesson 1 pa lang, wala na orientation. Okay. Lesson agad kasi kahapon na kami nag-start, dapat last week pa. Ngayon, sabi ko, ganito dapat yung suot ng pananamit, nasa school tayo. Uniform, or naka-white shirt, ganito, bla bla bla, ganyan. Kanina, merong, hindi na nga naka-uniform, hindi pa naka-departmental shirt, hindi pa naka-white. Teacher? Hindi, estudyante. Okay. Sabi ko, nag-quote ako, hindi muna Bible. Ang kinote ko muna is kay Sanchu. The Art of War. Wow. Sabi doon kasi ni Sanchu na, kunwari, may binigay ka instruction, hindi naintindihan, lakasan mo, ulitin mo. Pero pag hindi pa rin, tas parang nababaliwala, maggawa ka ng example. So, pinauwi ko yung estudyanteng isa na hindi sumunod. Dahil hinatid ko, sorry siya. I'm very sorry. Pero alam naman niya. Ha? Oo. Supposedly. No? Oo. Kasi para bang naka-ready na siya dapat nung morning pa lang. But I have to set an example. Sabi kong ganun. So, mali, no? Naintindihan naman niya. Wala namang masama siya na loob. Hindi, kahit naman sa mamay loob niya. Pero wala siyang kanina. Okay naman pag-receive niya. Chinat pa nga niya ako Pero ang point lang doon is, yun ang maganda kasi repenta. At yung ganun, talagang mataas ang chance na at the end of the day, sila pa nga yun talagang matututo. Kasi open na. Yun yung sinasabi ko na masakit, pero it's a way of discipline. Yung sa mga anime, di ba, kapag yung mga natatalo, tapos nilalakas. Tsaka, alam mo ng partiality kung sino yung, kasi second meeting pala na, alam mo na akong kilala sa kanila personally. Nagkataon lang siya kasi yung, kasi kapag hindi ka nagdisiplina, ay, kaya naman palang mapalampas Yun. Yun ang hindi nagagalit yan. Yun ang tingin nila kay God. Yun. Kasi si God is long-suffering. 10 times Not knowing na hinihintay lang mag-repent. Oo. Yun yung sabi sa Romans. Yes. Sila naman, una, hindi ako si God. Pangalawa, estudyante ko sila. Tinuturing ko sila na mga, sabihin natin na mga professional or sabihin natin may isip na talaga. Umpisa pa lang, discipline ko na. Kasi ang goal ko is, after nung session na, personal development Yeah. Paano magde-develop ng walang mababago? Paano ka rin magde-develop na hindi marunong madisiplina? Personal. So, ang nakakatuwa dito sa bata na to, nag-apologize siya. Pero again, unang meeting pa lang, yun na itinuro ko. To say thank you, to apologize, and to ask permission. Ngayon, baka sabihin mo sa akin, napaka-basic naman, sir, ng tinuturo. We can always assume na basic yung ganong bagay, pero I'm very sorry to say, marami na sa atin, lalo-lalo na sa generation ngayon, hindi na alam yung basic na yun. Kala nyo ng basic yan pag nandyan na kayo. Ay, yun din sinasabi ko. May na late.
Tapos na late, tuloy-tuloy lang. O diba? Nung may na late, did you apologize? No. O yan yung sinasabi kong example. Yung kumbaga, akala nila hindi magagamit yung lesson na yon. Kasi sobrang basic. Day 1 pa lang. Dire-diretso, late. Wala mo lang pasintabi na ano. So sabi ko, and that this will be your lesson for the whole semester. Yung i-apply yung tatlong bagay na yan. Lagi, kahit na matanda na sila kasi they forget. And if ako naman ang mali, sabi ko, the end of the class, sabihin niyo ako. I will apologize. Pero, yung favorite nating line, all feelings and emotions are valid but they do not justify wrong behavior. Ngayon, balik lang ako dito, no? Para lang, ano. Dami segue, no? Maganda. Maganda kasi topic. Yeah. Sasabi, nagkape ka lang. Hindi. Sabi kasi yung pagko-complain. Okay. Bakit masama ba, sir, na magsabi ng saloobin kay God? Dumaing. Si Job dumaing din kay God. Yes. Si David dumaing din kay God. Okay? Si Paul dumaing din kay God. Merong pagdaing na hindi mo kino-question yung kakayahan at saka yung plano ng Diyos. Hirap na ako, tulungan mo ako. Parang gano'n. Yun. Lord, hanggang kailan ba ito? Ganyan-ganyan. Parang you are seeking answer, you are seeking clarity. Pero yung dumadaing ka kasi kino-question mo yung pagiging totoo ni God. Example is... May pagdadabog na sa sa behavior mo. Ano na. Ang nakakirita kasi dito sinabi, mas okay pa sa Egypt kaysa yun dito. Mana lang kinakain. Isa siyang disrespect talaga. Hindi na siya yung daing na hindi na siya yung daing na hindi mo lang naiintindihan na you're seeking answer. Yun yung daing na binabastos mo na talaga yung Diyos na Ingrato nga. yun nga, napaka-ungrateful mo na sobrang hirap ng buong buhay nyo na Slave kayo. tapos pinalaya kayo, tapos gusto nyo maging alipin. Yun. So, kumbaga, yun yung complaint na hindi nag-glorify or hindi inaano ni God na tanggap. Kumbaga, offensive sa Diyos yung ganun. Hindi siya seeking no? Yes. Last na to, 11 to 13. Lamador. Nangyari ang lahat ng mga bagay na to sa kanila para maging warning sa iba. At sinulat ang mga yon para turuan tayo na nabubuhay sa mga huling araw. Kung inaakala mong matatag ang tayo mo, mag-ingat ka. Kasi baka bumagsak ka. Tunog Eddie Garcia ako. Yung pagsubok na naranasan nyo, nararanasan din yan ng ibang tao. Pero tapat ang Diyos sa pangako niya at di niya papayagang masubok kayo ng higit pa sa kaya ninyo. Pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas para makayanan ito at ng paraan para malagpasan ito. Okay. Ano English nun? Maganda English nun. Una sa lahat, yung temptation ay no temptation. Hindi, yung overtaken you. Ibig sabihin, walang ibinigay na pagsubok ang Diyos. Grabe, lakas na MOR naman ang episode natin. Walang binigay na pagsubok ang Diyos na wala siyang provision. Na hindi natin kayang lagpasan. Okay, ang ganda niyan, sir. So, ito maganda diyan ha. Sabihin, nagbigay ang Diyos ng pagsubok sa atin. Pero hinahayaan niya tayo na tayo mismo lumagpas doon. Ay, teka, let me rephrase. Walang inalaw, hindi pala si God, kasi God cannot tempt anyone Sige, let me rephrase, sorry. Walang inalaw si God na pagsubok na hindi kayang lagpasan ng tao. Kasi baka sabihin, itong sitwasyon na to, paghihirap, ganyan-ganyan. Hindi. Si God is merong inaalaw na paghihirap na higit sa kaya mo talagang, bakit? Naalala ko yung Rewind, si Lods. Ano yan? Di ba? Ano yan? Yung quote doon na, bakit kinuha mo ko? Di ba? Bakit nung namatay? Kasi ang sabi niya, kaya kita kinuha para sa kaya ko nangyari ito. Dahil nawala ka para maging matatag siya, ganito. Kasi kung nandyan siya, hindi ka magiging matatag. Parang gano'n. So dadahan-dahanin ko lang. May mga paghihirap na inaalaw ni God para dumepende tayo sa Kanya at mawala yung dependence natin sa mamaling bagay na lalo natin ikasisira. Inaalog ka. Okay.
Pero, gising ka. Pero itong binabanggit dito, mga pagsubok or temptation, tukso. Personally, hindi si God ang nantutukso sa tao. Okay? Pero inalaw niya. Pero, siya ang naglilimit kung hanggang saan ka lang pwedeng parang si Job, matukso. No? Parang kay Job, no? Si Satan, di ba? Yes, si Satan. Ibig sabihin kung... Nakausap niya, nagmi-meeting pa. Kung hindi ka ililimit ni God yung temptation tsaka yung power ni Satan na anuhin yung tao, madedestroy tayo, Ano ang laban ng edad natin na wala pang kalahati ng 100 sa libo-libong taon na anghel na kabisado na yung pag-uugali ng mga tao. Patterns. Kung sa kumbaga, talo tayo ng Diablo kung wala ang ating Panginoong Hesukristo. Talo tayo ng Diablo kung utakan lang. Oo. Kahit lang hindi utakan kung salitaan lang, talo pa rin naman tayo. Mas alam nga niya yung Bible kaysa sa atin diba? Tapos di pa tayo nagbabasa ng Bible. Long verse lang. Ngayon, ang pinapoint out lang dito is mali pa ng code. Pag tayo is nagde-depend kay God, binibigyan niya tayo ng strength. Then again, galing pa rin sa Kanya, hindi sa ating sariling strength to overcome. Okay? Kaya bakit may mga nag-fall? Because nagre-rely sila sa sarili nilang strength. Ang cliche nun, sir, pero paano ba natin mapapa-specific yung ano? We pray. Do we pray kapag natatempt tayo? Nice. Do we obey kung kunwari may nire-remind si God na, anak, eto na uli. Hindi, madalas tayo nag-give in sa temptation Hindi na-strengthen parang yung talo na kagad yung spirito mo kaya susunod nila yung katawan Yes, na-strengthen ngayon yung flesh mo sa maling bagay. Sa imbis na yung spirit mo ang dapat ma-strengthen. Yun yung kwento nung kung sino yung pinapakain mo yung mananalo, di ba? Yung white wolf at saka yung black wolf. Yung sinifini-feed mo, di ba? Yun ang lagi mananalo. So, yung... Alam mo na nga may ano ka sa mga ganung ganito. bagay. Tapos doon ka Yun yung reason kung bakit may mga... Tsaka yung pagsubok is our chance na ma-strengthen yung faith natin in terms of pagde-deny. Siguro, sir, I recommend fasting sa ganyan. Oo. O kaya naman is, wag mo nang simulan. Kasi prevention is better than cure. Yung kaysa, andito na, nandyan na yung desire, wiki. Ang ganda ng prinsipyo ng fasting, sir, kasi ano siya actually, hindi naman siya necessary food lang, actually, pwede ding social media fast. Yes. Mga naiimbento ngayon. Nasa tingin ko, helpful naman. Pero, siya, maganda siya kasi nasa practice yung sarili mo na pasunurin yung katawan mo. Actually, workout is sakay discipline sa physical training. May mental aspect yun na na nakokontrol mo yung body mo. Yes. Na kahit ayaw mo. May something din At dito, linawin natin. Kunwari, sabi dito, si God daw faithful na magbigay ng way of escape. Yung way of escape na yun is kailangan mo ma-recognize na pag pag nakita mo na tinutulungan ka ni God, hindi pawawalain ni God yung temptation. Binibigyan lang niya tayo ng capacity na kayanin natin yung temptation. Hindi yung malagpasan. Maiwasan. Hindi yung way of escape. Ala na, nakalisis siya sa temptation. Tapos after nun, never na uli siya matetempt sa bagay na yun. Hindi. Ibig sabihin, ginagawa lang niyang bearable. Ito yung example, yung bata nakakita ng candy, tapos kukunin ba niya o hindi? Tapos biglang lumapit yung yung nagtitinda. Nanakawin mo ba yan? Hindi. Kinokontrol ko nga yung sarili ko na wag kunin. So, ibig sabihin, nung dumating yung authority, na-strengthen yung yung way of escape na hindi niya kunin yung bagay na yon. Pero nung time na yun, medyo bearable pa kasi hindi pa niya kinukuha. Ikaw naman, i-strengthen mo yung pagiging bearable na hindi mo magawa yung isang bagay. Or better, yun yung gagawin mo. Yes, umalis ka dun sa sitwasyon na yun mismo para hindi ka mahulog dun sa tukso. Hanap ka ng brethren mo, ganyan-ganyan, para tulungan ka regarding sa mga ganung bagay. Minsan kasi pumupunta pa tayo sa lugar, sa sitwasyon kung saan pwede tayo matempt. Tapos kapag tayo nahulog, parang tanga din, Tapos nasisisihin natin si Satan. Yeah.
hindi natin alam na sa puso pa lang natin may mga lustful desires. Actually, baka hindi nyo nare-realize kasi sa puso naman po talaga yung nagsisimula. Yes. Baka hindi nyo nare-realize na doon na pala kayo dinadala ng mga pag-iisip nyo. Yes. Kung meron lang kung meron lang history yung di sa browser may mga history. Ano yung history ng iniisip mo palagi? Yes. Yun eh. Ano yung algorithm mo? Ganito kunwari may desire ka sa isang bagay. Na sinful? Hindi, may desire ka sa isang bagay na patulan yung temptation. Na sinful nga. Hindi pa naman daw yun actually sin. Okay? Though syempre, kailangan mong iayos yung pag-iisip mo kasi baka mga mag-give birth sa sin yung ganun. Ngayon, kinokondem tayo ni Satan na, ba't ka ganyan mag-isip? So parang, sige na nga, patulan ko na nga. Total, ganun ako mag-isip. Hindi. Tanga na. Okay, hindi. Kasi actually maraming mga brethren na ganun yung problema. Yes. Actually tayo kahit papaano is may ganun pang may ganung mga struggles. Yes. Kaso nga lang may iba-iba kasi tayong temptation. Oo, iba-iba ng kako. So hindi ito nangangahulugan na hindi ka Christian. At hindi rin naman ito nangangahulugan na wala tayong gagawin. Yes. Yun din yun. At yung temptation, tinetempt ka, hindi ka pa nagkakasala doon. Ang nagkakasala is yung dinidip mo na yung paa mo doon sa tubig or naliligo ka na doon sa tubig na hindi mo dapat paliguan. Ang maganda kasi dito, Sergio, napansin ko. Sa dami ng warning din ni Paul, sa dami ng niya, is meron pa rin talagang hope na itong Corinthians is may magbabago. Oo. May pwedeng magbago to kasi ang Diyos nagbibigay ng way out. So, ibig sabihin, kayo mga Korinto, kahit na may nagtotolerate kayo ng mga sin, kahit na may favorite kayo, di nyo ako kinikilala bilang apostol, di ba? Parang nag-aaway-aaway kayo, nagdedemandahan kayo, insensitive kayo sa brethren, kumakain kayo ng mga makakastumble sa kanila. May way out pa din. Yes. Sabi dito yung way out is to make it bearable. Yung masunod natin kung ano yung tama. Alam mo, ang ganda kasi, ito ang hindi natin nakikita. Yung other side of the mountain. Pag naano mo yun Ganda mo. Kaso diba ang lang, ganda nun? Kunyari, ito, kapag nalampasan nyo, yung kunyari, yung lahat ng nabanggit kong sin, nag-humble down, tapos nag-overcome, mas titibay ngayon yung relasyon nila. At sana hindi lang yun. Wag sana tayong masanay kasing talunan. Ayun. Kasi baka pag nasasanay kasi tayong talunan, hindi tayo lumaki. Hindi lang yun. Hindi tayo mag-hope na merong other side ng mountain. Parang The Climb ni Miley Cyrus. Yan. Hindi, natawa lang ako dun sa naisip kong oo nga, pag nasanay tayo maging talunan, baka di tayo lumaki. Nag-guess mo ba yan? Oo, luksong baka. Hindi. Kasi diba, tinatalunan, di na daw lalaki. Oo nga. Katawa lang. Kahit di ka na mag-grow. Hindi ka na, kasi, talunan. hindi mo nakikita yung satisfaction ng victory over sa sin. Kaya hindi mo dinedesire na maramdaman uli yung feeling na malaya ka na dun sa kasalanan na yun. Parang walang endorphins. Yeah. Walang hormones na nagpapaalala sa'yo na ano na nga ba yung feeling ng victorious? Diba? Kaya parang nagsusuccumb ka or parang dun ka uli nagfo-fall lagi sa temptation kasi. Kasi yun yung deceitfulness kasi temporary yung happiness mo dun Pero guilt and then mawawala yung guilt. Kasi na naman. Ayan na. Magiging proud, tapos fall ka ulit sin. Maganda yung mayroon kang lag ng spiritual life mo. Yun ay sa mga taong talagang siniseryoso. Yung, the kingdom of heaven is suffering violence, but violent men take it by force. Yung mature na ako. Yung gigil ka na magbago, gusto mong pumayat. Di ba talagang doon mo na siseryoso? Hindi, sa totoo lang, kapag wala pang ng doktor minsan hindi ka diba? Walang warning. Yung ma-realize mo na may cancer ka, pangit na may cancer, pero good news yun kasi at least bago pa maging totally huli yung lahat. Oo, kasi baka stage 1 pa lang. O cancerous, sabihin natin. Yeah. Pa lang.
Pwede pa maagapan. Yes. Ayun. Pero pang cure, ganun. Kesa Kailangan naman magalit tayo sa doktor na, huwag mo ako i-judge. Di ba? Huwag mo ako i-judge na, Diyos ka ba? Mas maraming, kung i-realize natin, mas maraming ipinahamak tayo sa ating sarili nung sinabi nating huwag tayong i-judge ng mga taong nagko-correct sa atin. Kesa sa mas nagkaroon tayo ng pagbabago at repentance nung sinabi nating huwag tayong i-judge. Hindi, try mo lang mag-reflect. Mas marami ba nagbago for the better sa buhay natin nung sinabi nating huwag mo ko i-judge? O mas sumahol tayo at na-tolerate yung kasalanan natin because sa salitang huwag mo ko i-judge? Baka sir, nasa face ng spiritual teenager. Di ba mga rebellious yung teenager? No? Pero kung rebellious, baka hindi siya Christian in the first place. Rebellious nga. Ayun. Pag teenager kasi, di ba, parang, wala kang susunod. Yeah. Parang, kaya you have to guard your heart. Ang ganda. Yun lang siguro. Sige. Dami ang segue, Uh-huh. Bye guys. Thank Bye. you. God bless.